Nagtanong si Lemuel Solon, ano daw yung proseso ng pag-apply ng Certificate 3 at Certificate 4 dito sa Australia at magkano yung mga nagastos ko. Tsaka may nagtatanong din kung ano daw yung agency ko. Throwback muna tayo. During the pandemic, nag-aaral ako ng online class setup sa aviation. Na-realize ko na parang kulang yung natututunan ko dito. I decided na mag-apply dito sa Australia. Pagpili ng agency, maraming pwedeng pagpilian ng agency. Like me, I have two agencies. First one is First One Education Migration that helped me applying here in Australia. And my second agency is Tagumpay Services that helped me apply in Certificate 3 and Certificate 4. At ito ang mga steps para sa pag-a-apply dito sa Australia. Step 1 is pag-submit ng resume sa agency. Once na-submit mo na yung resume mo, they will assess kung ano yung best qualification for you. Like me, they told me that the best qualification for me is business. Step 2 is pagkuha ng Certificate of Enrollment. The agency will communicate to the college in Australia. Once they communicated, they will give you an English test dapat mong ipasa bago ka bigyan ng quotation at bago mo bayaran. So I passed the English test and then they give me a quotation of 20,000 AUD. Pero, huwag kayong mag-aalala dahil may mga payment options dito sa Australia. Like me, my first down payment was 2,000 AUD. So, ayun, binayaran ko yung 2,000 AUD. They released me a Certificate of Enrollment. The step 3 is getting an health insurance. The agency will offer you ng health insurance at dapat mo itong bayaran. Mine was 600 AUD. Kailangan mong bayaran yun ng buo. Every 3 months yun pagdating mo dito sa Australia. Step 4 is the submission of the visa application to the Department of Home Affairs ng Australia. Step 5 is biometrics at medical. So, bago mag-process yung visa application mo is dadaan ka ng biometrics, data collection, at medical. Kailangan mo rin pumasa para approve yung visa mo. The biometrics cost like 750 pesos and then yung medical is 7,500. Step 6 is waiting period. Karaniwang 3 to 6 months. Like mine, I waited like 8 months. Pero there are cases na sobrang tagal talaga, umaabot ng 1 taon. And here are my advices sa mga gusto mag-apply dito sa Australia. First is mag-research muna kayo. Alamin niyo yung pinakaswak at best na course para sa inyo. Step 2 is pumili ng legit na agency. Mag-research din kayo kung sino yung pinaka-transparent at pinaka-gusto nyong, sa tingin nyo, mabilis yung pag-process ng visa application. Tip number 3 is handa niyo yung finances ninyo kasi hindi biro ang pag-a-apply dito sa Australia. Siguraduhin ninyo may backup plan kayo. Tip number 4 is be patient. Kasi mahaba yung waiting time. Maging patient lang kayo kasi minsan hindi unpredictable yung results. Merong may mga nadi-deny pero may times na mag-grant naman kayo. Kung na-deny, subukan nyo lang ulit. Tip number 5, huwag kayong mahihiyang magtanong. Mabuti na yung klaro kaysa sa wala kayo naiintindihan, di ba? Siguraduhin ninyo 100% sure bago kayo mag-submit ng visa application. And the last and final tip is, alamin mo yung purpose mo. Bakit ka mag-a-apply? Bakit mo gusto mag-Australia? Bakit sa tingin mo, ano yung matutulong nito sa'yo? At ano yung future long-term goals nito?